Last week, we meditated on the meaning of ash and penitence and penance during Ash Wednesday and the beginning of Lent. Ngayon naman po ay pagtuunan natin ng pansin yung Kwaresma, the 40 days that we are embarking on a Lenten journey. Nung Pasko, I tried to give you an explanation of is December 25 in the scriptures. Can we prove that? And we did. We can. Again, we would like to do that for the season of Lent, Kwaresma. Oh, kayo mga Katoliko, yan na naman kayo eh. Gagawa na naman kayo naman kung ano-anong kalokohan. No? O kaya, gagawa na naman kayo ng ano-anong mga ginagawa ninyo sa inyong simbahan na wala naman sa Bible. Lalo na itong Kwaresma na ginagawa natin, ayun, hindi po. No? Even this Lenten observance of 40 days is very much scriptural and biblical. And that's what we will try to explore this morning. The scriptural foundation of Lent. So do you have 10 minutes? Kasi I know marami sa inyo ay may mga pupuntahan. For our online parishioners, if you can still be with us, this will just take around 10 minutes, I promise. 10 minutes and 30 plus. Lent. Lent comes from the Old English word lengthen. Lengthen. L-E-N-C-T-E-N. So it's an Old English word na doon nang galing yung salitang lenten, habaan. Kasi nga ang panahon ng Lent ay yung panahon ng springtime. Usually, it falls on the springtime na mas mahaba ang araw kaysa sa gabi at meron ding spring equinox na pareho ang sukat ng araw at gabi. So, it is related to lengthening of days, parang daylight saving time. Mas mahaba ang araw. So, that is the root of the word Lent, lengthen, a season of spring, a season of daylight. Kaya po ang Lent, hindi ho dapat ito parang puro tayo mahaba ang mukha o malungkot ang mukha o kaya para tayong laging malungkot o galit. No, hindi po. At yun din ang sinabi ng Panginoon sa atin na when you fast, don't look gloomy like the hypocrites do. No. When you fast, do it in your own way quietly. And when you give alms, do not let your right hand know what your left hand is doing. And when you pray, go to your room. So these are things that we are asked to do in secret, not because we are ashamed or embarrassed, but because the real essence of Lent really is, it should be a renewal of the heart. Something that is internal, interior, inner, rather than external, temporary, and just for a show. So, in Latin, ang tawag sa panahong ito ay quadragesima. Quadragesima. Ang haba nun. Kaya ang sabi ng mga tao, noong unang mga Kristiyano, so what is the season called? Sabi ng mga Santo Papa, sabi ng mga nasa Rome, quadragesima. Sabi ng, anong translation yan? Lent. Doon na lang tayo sa Lent. Kasi mas maiksi. Kasi quadragesima ay ang haba. Pero tayo naman mga Pilipino, dahil nga tayo ay naimpluwensyahan ng mga Kastila, kaya ang ating pong inadapt na pangalan sa Lent ay hindi Lent. Ang inadapt nating pangalan ay hango sa pangalan ng Latin, Quaresma, Quadragesima. Kasi gusto natin yung mas mahaba, di ba? Ayan. Kaya ang tawag natin sa panahong ito ay Quaresma, meaning 40 days. 40 days before Jesus' passion, death, and resurrection. Beginning Ash Wednesday to the sundown of Holy Thursday, that's Lent. 40 araw na tayo ay maglalakbay. Bakit ganoon ang ating bilang? Kayo na po magbilang mamaya, mathematically. Hindi kasi kasama dito ang 5 Sundays of Lent or the 6 Sundays of Lent dahil ang Lent o ang Sunday ay supposedly a commemoration of Easter. So, hindi siya Lent. So, Sundays of Lent are actually Easter commemoration.
That's why in the counting, in the reckoning of numbers of 40, begins with Ash Wednesday up to Holy Thursday, na excluding the Sundays of Lent. So kayo na po magbilang. I'm sure marunong po kayo magbilang. But my concern is, why 40? Where did we get the quadragesima? Saan natin kinuha yung 4 na po? And very clearly, we take this from Mark chapter 1, verse 12 to 15, and the other gospel citations. We take from the Gospel of Mark, and we read, the Spirit immediately drove him out into the wilderness. This is after baptism. The Spirit immediately drove him out into the desert. And he was in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and he was with the wild beasts, and the angels ministered to him. So yun po yung Kwaresma. Yun yung Quadragesima. Yun po yung Lent. We first of all join the retreat of Jesus. So first thing we need to understand, Lent is not about you and me. It's not about us. It is about Jesus. Tayo po ay sumasama lamang sa retreat ni Jesus. This is not about us. This is about Him. And our part here is we try to imitate Jesus. At lahat naman po ng ginagawa natin sa simbahan po ay tungkol doon. Even the liturgy, the Mass. What is the Mass? It's not about you and me. The Mass is about the offering of Jesus to His Father. And we are but participants of that offering of Jesus, of Himself. So wag po natin masyadong tingnan na tungkol sa atin ito. So Lenten journey is not about our journey. It is about primarily the journey of Jesus. In the account of St. Luke, he had no other journey but one journey from Galilee to Jerusalem. Kung babaybayin po ninyo ang aklat ni San Lucas, hindi po siya nagpunta ng Jerusalem several times. Para kay San Lucas, one singular journey of Jesus from Nazareth, Galilee to Jerusalem. Kay John, maraming beses paulit-ulit si Jesus na sa templo ay bumabalik. Pero para kay San Lucas, isang beses lang siya nagpunta ng templo. Of course, excluding nang siya ay dinala sa templo nung siya ay bata pa. So, what is Quadragesima? What is Lent? Naku, 10 minutes agad. Wala pa nga akong sinasabi, 10 minutes agad. Ayan, so, mukhang mag-fail na naman ako today, no? But, ang ibig sabihin ng 40 ay the journey of Jesus, not ours. The retreat of Jesus in the wilderness. And we would like to join Him in that journey, 40-day period of trial in the desert. But it's not just about Jesus, of course. We go back even to the Old Testament. We go to Genesis chapter 7, verse 4, for example. What do we find in Genesis chapter 7, verse 4? For in 7 days, this is in the great flood with Noah, for in 7 days I will send rain upon the earth, and 40 days and 40 nights. And every living thing that I have made, I will blot out from the face of the ground. It refers to the great flood of 40 days and 40 nights. Si Jesus pumasok sa desierto for what? To be tested by Satan. Sa Genesis chapter 7 verse 4, nilipol ng Diyos ang kanyang nilikha sa 40 araw at gabi. So again, we are given the idea of Lent as the time of purgation, the time of purification, the time of testing and trial, undergoing severe hardships. So if we may say, Lent is really the time when there is so much testing and sacrifice that is given to us.
Genesis chapter 8, 5 to 6. After the flood, the face of the earth was renewed during a 40-day period after the mountaintops appeared and the waters of the great flood receded, and the tops of the mountain appeared. So you find in Genesis 8, 5, and the waters continued to abate until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen. At the end of 40 days, Noah opened the window of the ark which he had made, and sent forth a raven, and it went to and fro until the waters were dried up from the earth. After 40 days and nights, nakita na ulit ni Noe at ng kanyang pamilya ang lupa. From a period of testing, purgation, purification, cleansing, to new creation. So yun po ang ating inaabangan. After 40 days, we will have the Paschal Triduum. So, nasa Biblia naman po yung ginagawa natin. Binabalikan lang natin ang mga nangyari sa Ebanghelyo, kay Jesus, at sa Lumang Tipan. You can also go back to Exodus 34. Yan. Ito naman for Moses. Exodus 34, what do you have? So Moses stayed there in Sinai with the Lord for 40 days and 40 nights. Ito na yung pagbibigay ng Panginoon sa kanya ng new tablet. Kasi di ba yung sa unang pagbibigay ng tablet, ibinato ni Moses sa mga tao dahil they were worshiping the idols. Now, on his second journey to the mountain, to Mount Sinai, Moses now was asked by the Lord, o sige, isulat mo ulit. At ito po ang sinabi sa atin in Exodus chapter 34, verse 28. And the Lord said to Moses, write these words. In accordance with these words, I have made a covenant with you and with Israel. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote upon the tables, the words of the covenant, the 10 commandments. Is the 40-day period of being in the desert unique to Jesus? No. He is also following Moses in Exodus chapter 34, kung saan umakyat si Moises sa Mount Sinai, 40 araw, 40 gabi, at doon nang pahayag ang Panginoon sa kanya. He was taking neither bread nor water, and he was asked by the Lord to write the commandments. So again, time of sacrifice, time of fasting, time of purification and waiting, so that in the end, a new covenant, a new relationship established with God. Nakaakyat na po ba kayo ng Mount Sinai? Ayan. So, sa mga nakapunta na po sa Holy Land, kung aakyat po kayo ng Mount Sinai, ito'y puro bato po. Bato at buhangin. Stones and sands. Wala kang makikitang puno. Ito po ay paakyat ng napakatarik. Usually po sa mga nagpupunta ng Sinai, aalis po sila ng midnight, mga 11 or 12, at sila po ay makakabalik sa baba mga 7 a.m. or 8 a.m. Mga 3-4 na oras paakyat, at pabalik po ay magpapagulong-gulong ka na lang, no? Para ikaw yung makabalik. Yeah, so that's Mount Sinai. Sa mga nakapunta na po ng Mount Sinai, ito po ay puro bato lang. Minsan po may kasama ako ng umakyat ng Sinai. Ako po, nakaakyat ako ng Mount Sinai. Nagyayabang lang po ako, no? Nakaakyat na po ako ng Mount Sinai siguro mga 20 times. Kaya ganito na itsura ko, kamukha ko ni si Moises, no? Pero minsan may sinama po ako sa tuktok, sa pinakatuktok ng Sinai. Tapos sabi niya,
Ito na yung Father, wala naman akong nakikita. Sabi ko, talagang wala kang makikita dito. Wala na si Moises dito, no? Pero sabi sa kanya, and I would like to lead you into prayer. It was the best prayer that we had. I asked my group to huddle, and then tinatakam ko lang po kayo para sa next Holy Land natin sasama kayo sa akin aakyat tayo ng bundok ng Sinai. And we prayed together. We read Exodus chapter 34. And everybody was crying because they said, I think, Father, the Lord really was here. And I corrected them. No, He was not here. He is here with us. Because we have scaled the mountain, and this sacrifice is rewarded, so to speak, by God's presence. So that's in Exodus chapter 30. So yung Lent po, ito yung experience of the wilderness for Jesus. Ito yung experience of the mountain for Moses. And it's also the experience of Elijah. If you go to the first book of Kings, the prophet Elijah, 1 Kings chapter 19 verse 8. The prophet Elijah spent 40 days in the desert before encountering God on Mount Horeb. Ang sabi sa 1 Kings 19 verse 8. Elijah got up, ate and drank, then strengthened by that food, he walked 40 days and 40 nights to the mountain of God, Horeb. At ang sabi po nila, Sinai and Horeb are one and the same. Moses, Elijah, sino po ang nagpakita sa transfiguration kay Jesus nung siya'y umakyat ng bundok? When he went to Mount Tabor in the mountain of transfiguration, sino po ang sumama kay Jesus doon sa bundok? Moses and Elijah. Because now Jesus is the new prophet, the greatest of all prophets, and He is the dispenser and giver of the law. The law and the prophets now converge in the person of Jesus. And the three of them experience Lent. Sila yung unang nakaranas ng Kwaresma. Dahil pare-pareho silang nagpunta sa desyerto o sa bundok na puro bato at puro buhangin para makipagkaisa sa Diyos. So is this unique to us? This 40 days? No. This is our attempt to join Moses, Elijah, and Jesus in their holy retreat in the desert. So in a way, Lent is the time for us to enter into our desert, to enter into our wilderness, so that we can find some purification. Di ba minsan kailangan mong gawin yan? Dahil minsan pag minsan po may kausap ako na ating parishioner, sabi niya, Father, hindi maintindihan ng mga anak ko kung bakit ako laging umaalis at lagi akong nagpupunta sa mga kung saan-saan. Kasi sabi niya, this is my way of getting my bearings, or this is my way of sorting myself out. Kasi imagine niyo, Father, kung nasa isang bahay kayo, all day and all night, buong buhay ninyo, nandun lang kayo sa loob, talagang mabuburyong kayo, Father. Kailangan mo ding pumunta sa iyong desert para ikaw ay mapag-isa, para makita mo rin, mahanap mo ang sarili mo, para maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa pamilya mo, para mapag-isipan mo din kung anong gagawin mo sa buhay. We all need a desert. Not to be tested always, but a desert so that we can be by ourselves, so that we can sort things out in our life. You need Kwaresma. Kailangan natin ng Kwaresma. Ibig sabihin, kailangan natin ng moment of isolation so that we can be renewed. Kaya invited po kayo we will be, nagpa-plug na po ako, no? Magkakaroon po tayo ng overnight retreat dito po sa Pius Center. We would like to invite you. This is before Palm Sunday, if I'm not mistaken, March 21, 22, 23. I will be leading a retreat dito po sa Pius, and we will have,
a 3-day retreat or a 2-day retreat, overnight retreat, in order to enter into our quadragesima. But we will announce the details later. And here's the thing in the Old Testament. You find this in the book of Numbers 32. I have discussed this before, but in the book of Numbers, alam po natin na the Israelites stayed in the deserts for 40 days, wandering in the desert, and this is their time of trial and purification, the people being tested before reaching the promised land. And from the book of Numbers, we know na there were 2 generations. Yung galing Egypt, napunta ng wilderness, nagkamatayan na sila lahat, and then the next generation now moves forward to the promised land. So, in Numbers 32, you find this, verse 13. And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. Yung 40 years nila, yun po'y dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at ito na rin ay bunga ng kanilang pagtalikod sa Panginoon. 40 taon na pag-iikot-ikot, 40 taon na hindi nila alam kung kailan matatapos ang kanilang paglalakbay until they reach the promised land. Another 40 in the Old Testament is in Jonah chapter 3, 4-5. Jonah began his journey through the city of Nineveh, and 40 days more, ang sabi niya, and Nineveh shall be destroyed. Yun ang sabi ni Jonah sa mga tao. The Ninevites were given 40 days before God was going to destroy the city, allowing the people time for repentance and conversion. Ang sabi ni Jonah sa kanila, itong deadline sa inyo, 40 araw. Pag hindi kayo nagbalik loob, gugunawin ng Panginoon ang inyong lungsod. And then the king proclaimed a fast, and all of them, great and small, put on sackcloth, and they returned to the Lord. Sino po yung mga Ninevites? Hindi po naniniwala kay Yahweh po ito. They belong to another religion. But when Jonah preached to them, the king himself and the rest of the people, they turned to the Lord. And so Nineveh was preserved. Again, time of purification, time to repent, and a time for us to reconsider our lives, to make a reckoning of ourselves before God. So these are some of the few 40 days in the desert for renewal and purification that we can find in the scriptures. Yeah. Happy na po ba kayo doon? Huwag na po nating dagdagan kasi, pero marami pa ho. Binigyan lang natin ng halimbawa na yung Kwaresma, yung 40 araw na ating paglalakbay, hindi po ito particular or unique sa ating mga Kristiyano. In fact, yung mga nasa Biblia, sila po ang unang gumawa nito at tinutularan lang natin sila. Again, put this in our mind. Lent is not about us primarily. Lent is joining Jesus in his journey. Joining Jesus in the 40 days he was in the desert. And it is joining Jesus in his journey to Jerusalem. It is joining Moses, Noah, Jonah, Elijah, all these figures of the Old Testament. They experience all of them 40 days of retreat with the Lord. And hopefully, in our own context today, we may have also the same idea and understanding of Lent. This is the time for me to go back to my life. Try to reckon with myself and understand
what I need to sort out, what I need to change, what I need to understand, what I need to renew. Ano yung mga bagay na kailangan kong ayusin sa buhay ko? Gamitin po natin ang 40 araw ng Kwaresma para balikan po muli ang ating puso, ang ating kalooban, at tingnan po natin ang mga bagay na kailangan nating ayusin. In our reflection earlier today, there is also the need for conversion. Yes, Jesus accommodates us. Jesus also shows compassion and mercy to us. But we also need to do our part. Kaya pwede po ba kayo na mag-retreat ngayon pong panahon ng Kwaresma? Not retreat na retreat, but retreat into the heart. No? Pasok sa puso. Pag nilayang mabuti, ano yung mga kailangan kong alisin? Yung po yun din po yung 3 pillars of Lent. Bakit mahalaga po yung prayer, fasting, and almsgiving? Kasi ito po yung mga spiritual practices or disciplines of Lent to help us go into the heart of the matter of our spiritual journey. Ulitin ko po, ano po ang kahalagahan ng fasting? Kasi ito po ay ang pagtalikod sa ating mga natural tendency for pleasure and appetite of our passions, of our gratification. And when we are able to restrain ourselves from indulging, kaya na rin nating panindigan at layuan si Satanas. If in the simple thing of saying no to a chocolate or to a soft drink, maybe when Satan comes tempting you with bigger things, you can also say no. Kung sa Coke pa lang, wala ka ng laban, paano pa pagkaiba na ang tukso ng demonyo sa'yo? Paano pag pera na yan? Paano pagka immorality na yan? Paano pa pagka yan? So yun po yung fasting. Ito po yung pagpapractice para sa atin pong pagpapalakas ng sarili. Almsgiving, practicing charity yun eh. Para wag tayong maging makasarili. Kasi ang natural and tendency ng tao ay maging makasarili. So, give alms, maging mapagbigay, not the amount. It's about the attitude of generosity and charity. Again, to practice your heart so that you will not be self-centered. And then prayer is turning to God, practicing our connectivity with God time and again, so that when Satan comes, our connection with God would be strong. Hindi tayo mawala sa ating connection sa Diyos. At yun po yung ginawa ni Jesus. He fasted for 40 days so that He can have the willpower to say no to the temptation of Satan. Gawin mong tinapay ang bato. He fasted for 40 days and 40 nights. He prayed to His Father so that He would obey the will of His Father and not His own will. So yun po ang gagawin din natin. Strengthen our resolve to be committed to God so that we can say no to Satan and to sin. And finally, sa mga unang panahon at ganun pa rin naman hanggang ngayon, ang Lent po ay talagang para doon sa mga bibinyagan. Para po sa kanila talaga ito primarily. Tinutulungan ng mga bibinyagan na ihanda ang kanilang mga sarili, na talikuran ang sarili para tanggapin ang pananampalataya. So they are asked to do this fasting, prayer, and almsgiving so that they would be ready to receive the faith in their baptism. At kailan usually binibinyagan ng mga Kristiyano sa unang panahon? Easter Vigil. Kasi ito na yung hinanda sila 40 araw para alisin ang lahat ng mga impurities, imperfections, so that they will wear the alb of baptism, the white garment of baptism, and they would receive new life in Christ. So, in the end, Lent really is a time for purification of ourselves so that we can wear the white garment of new life in Jesus. Amen? Ang galing ng 10 minutes. Pasensya na po kayo at salamat po sa inyong pakikinig. Happy Lenten journey to all of us. God bless you all. Kakainin ko na po yung chocolate na bigay ni sister.